Hello guys, and so welcome back sa ating new video. Ayan, so for this video, pag-uusapan natin kung magkano nga ba ang sweldo ng mga teacher dito sa Thailand, especially tayong mga Pilipino. Ayan. So, syempre, yung school, hindi pare-parehas ang sweldo na binibigay nila sa mga Pinoy. Pero ang talagang pinupush sana is namin, sana na nandito na sa Thailand is 20,000 baht and above. Ayan. So, magkano ba yung 20,000 baht? I-convert nyo na sa i-times nyo sa 1.50 o magkano o i-times mo. Bahala ka nang mag-multiply. Basta ganun yun. 20,000 baht in above. Ayan. So, ulitin ko, hindi pare-parehas ang binibigay ng sweldo binibigay na sweldo ng mga school. Hindi pare-parehas ang benefits din na binibigay nila. Ano ba ngayong mga benefits? Example na lang, libre ang visa, libre ang working permit, libre ang bahay. Ayan. Mostly, tapos libre ang insurance, yung mga ganon. Pag yun libre lahat, okay na yun. It means mabait yung school mo. Pero, syempre, ang problema din, kasi ng mga ibang school is wala silang budget. Ayan. Kaya, pag wala silang budget, ang kinukuha nila, mga non-native speaker. Kasi yung mga native speakers na from US and other countries, mahal ang sweldo, kaya hindi nila afford. Kaya, no choice sila, yung mga non-native na ang kinukuha nila. At saka, hindi lang naman tayo mga Pinoy ang nandito. So, may mga Kenyan, Moroccan, mga ganun. Madami din. Hindi lang tayo mga Pinoy ang nagtuturo dito. So, it means maraming kakumpetensya. Ay, idadagdag ko na lang yung mga experience ko sa aking mga previous schools. So, nakailang school na ba ako? Naka 8 schools na ako. Ayan, so, sa aking first school, ang offer sa akin noon is 18. So, way back, 2018 pa yun. And then, doon maganda kasi may yearly bonus na sweldo mo. Kung magkano yung 18,000 baht yung sweldo mo, so yun ang makukuha mo sa bonus. Pero hindi libre ang bahay, hindi libre ang visa, at saka hindi libre din ang working permit. So yung at least may bonus, yun parang doon ka na lang huhugot sa bonus, parang ganon. And sa aking after yung school ko na yun, lumipat ako, which is ang ano naman doon, mas malaki ng konti, 20k ang binigay sa akin. Libre ang bahay, libre ang permit, at saka libre ang visa, at saka libre ang pagkain. Ayun. And kaso hindi kami nagtagal ng school na yun, so lumipat ulit ako. Ay, so palipat-lipat ako ng schools. So it means, ulitin ko, hindi pare-parehas yung sweldo na offer nila. Ayan, hindi pare-parehas yung benefits. Pero pag tutuusin ngayon na medyo syempre nagmamahal na ang lahat, kaya sana yung mga school, taasan din nila yung mga sweldo natin. Pero hindi ka naman pwedeng magprotesta na taasan yung sweldo ko. So, bahala ka na magbenta ng sarili mo sa interview. At saka bahala ka na rin magtanong ng mga benefits sa interview para pag nag-start ka na, hindi ka nagugulat. Bakit walang ganito? Bakit walang ganyan? Ayan, sa interview, tanungin mo na. Ganon. Ayan. So, kung may mali man sa sinabi ko, mag-comment down below kayo. And then, i-correct nyo ako. Walang problema. Ayan. Lahat naman tayo nagkakamali. So, yun lang. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!